May mga tao talagang magaling lamang manghusga sa kanilang kapwa, lalo na kung wala pa itong nararating sa buhay. Ngunit kapag nakita nilang matagumpay na ito, isa-isa na silang lalapit at maghuhugas kamay sa mga masasakit na salita na kanilang binitiwan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Africa ilang taon ang nakakaraan, kung saan naninirahan ang isang lalaki na nagngangalang Malcolm. Si Malcolm ay nagmula sa mahirap na pamilya. Hindi siya nakapag-aral at tulad ng karamihan ay wala siyang maayos na trabaho. Dagdag pa roon ang kawalan ng elektrisidad at napakainit ang temperatura sa kanilang lugar. Bagamat mahirap kumita ng pera sa kanilang bansa ay hindi nawawalan ng pag-asa si Malcolm na balang araw ay mababago ang kanyang kapalaran. Malaking bagay na para sa kanya ang kumita ng $1 o $2 kada araw para maibili ng kanilang pagkain. Ngunit, ang lahat ng kanyang pagsisikap upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan ay hindi nagiging sapat, lalo na't mayroong bisyo ang kanyang tatay. Palagi itong natatalo sa sugal kaya madalas ay kinukulang sila sa pambili ng pagkain. Isang araw, pumusta ng malaking halaga ang kanyang ama sa pag-aakalang makakabawi sa halagang natalo sa kanya. Subalit, lalo lamang lumaki ang kanyang utang. Dahil sa pangyayaring ito ay lalong naghirap ang kanilang pamilya. Halos wala na silang makain at kahit magsisi pa ang kanyang tatay ay wala na rin itong magagawa. Hindi na mababago ang kanilang sitwasyon kung magsisisihan pa sila. Sa laki ng problema na kanilang kinakaharap ay mas pinili na lamang ng kanyang mga magulang na tanggapin ang miserableng pamumuhay. Ngunit si Malcolm ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Isang gabi, nag-isip si Malcolm kung ano ang maaari niyang gawin upang mabayaran ang kanilang mga utang at makaahon sa kahirapan. Hindi siya makapapayag na maging ganoon na lamang ang kanilang buhay araw-araw. Namomroblema kung saan kukuha ng kakainin. Ang sitwasyong iyon rin ang nag-udyok sa kanya upang simulan ang kanyang negosyo. Kinabukasan, kinuha ni Malcolm ang pera na kanyang naitabi. Nanghiram din siya ng kaunting pera sa kanyang mga kaibigan upang dagdagan ang kanyang puhunan. Matapos noon, sinimulan niyang mangolekta ng lumang gulong. Dinala niya iyon sa likod ng kanilang bahay at isa-isa niyang sinira. Dahil sa kakaibang bagay na ginagawa ni Malcolm, hindi maiwasan ng kanyang mga kapitbahay, maging ng kanyang mga kamag-anak na siya ay pagtawanan. Yung iba naman sa kanila ay nagtataka kung bakit niya iyon ginagawa. Para sa kanila, ang mga gulong na iyon ay basura na at dapat nang itapon, kaya bakit nag-aaksaya pa si Malcolm ng pera at oras para kolektahin ang mga iyon? Sa paglipas ng mga araw, napuno ng mga gulong ang bakuran nila. Sinimulan niya na ring buuin ang pinakauna niyang produkto. At ikinagulat ng lahat nang makita nila ito. Isang pares ng sandals na gawa sa gulong ng sasakyan. Tama ang inyong narinig. Gawa sa gulong ng sasakyan ang mga tsinelas at sandals na ginagawa ni Malcolm. At ganito ang ginagamit sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Dahil walang sapat na pera ang mga tao sa kanila upang makabili ng mamahaling sapin sa paa, kung kaya't gumagawa sila ng sarili nilang produkto. Isang bagay na pinag-isipang mabuti ng ating bida. Nagsikap ng mabuti si Malcolm upang mas mapaganda pa ang kanyang ginagawa. Maraming beses niyang inulit ang bawat sandals para pagandahin at patibayin ito. Iba't ibang disenyo at sukat rin ang kanyang ginawa upang maibenta sa mga tao. Nagbunga naman ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil nakagawa siya ng magandang klase ng mga sandals. Ang pinakailalim nito ay ang mismong labas na parte ng gulong na nagbigay na rin ng magandang disenyo. Samantalang ang pinakaapakan naman ay ang pinanipis na loob ng gulong. Bukod sa malambot at komportable ay napakatibay talaga nito. Kumuha rin siya ng manipis na parte sa gulong para magsilbing strap. Idinikit at tinahi niya itong mabuti upang masiguro na matibay ito. Matapos noon, dinala niya ito sa pinakamataong lugar sa kanilang bayan.
at hindi niya lubos akalain na maibebenta niya ito kaagad kahit pa nagkakahalaga ng $1 hanggang $3 ang bawat pares. Di nga nagtagal ay sumikat ang pangalan ni Malcolm at ng kanyang mga sandals. Marami ang gustong magpagawa sa kanya. Kaya naman napagpasyahan ng binata na magtayo ng pagawaan nito. Kumuha rin siya ng mga empleyado na tutulong sa kanya para mas mapaganda pa ang mga produkto. Naging empleyado niya ang mga taong pinagtatawanan siya noon. Hindi na rin naman sumama ang kanyang loob dahil mas iniisip niyang makatulong sa kanyang kapwa. Dahil mahirap ang kanilang lugar, nagsusuot lamang ng sapatos ang mga tao tuwing may mahalagang okasyon. Ngunit madalas, wala silang sapin sa paa kahit pa napakalayo ng kanilang lalakarin habang tirik na tirik ang sikat ng araw. Mabato at masukal rin sa kanila kaya malaking tulong ang sandals upang maiwasang masugatan ang kanilang mga paa. Karamihan sa customer ni Malcolm ay kababaihan, kaya naman gumawa pa sila ng mas magagandang disenyo. Nag-offer din sila ng customize kung saan pwede kang gumawa o mamili ng disenyo at sukat na gusto mo sa parehong halaga. Dinarayo na rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang bumili ng sandals. Makalipas lamang ang ilang buwan, nabawi niya na ang kanyang puhunan. Nabayaran ang lahat ng kanilang utang at mayroon na rin silang sapat na pera upang makabili ng kanilang mga pangangailangan. Natutuwa rin ang mga tao dahil nagkaroon sila ng trabaho. Masaya naman si Malcolm dahil bukod sa nakakatulong na siya sa kanyang pamilya at kapitbahay, natutulungan niya pa ang kanilang bansa na mabawasan ang mga basura. Sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo, napagpasyahan niyang mag-export na rin sa ibang bansa. Ayon kay Malcolm, napakaraming basura sa kanilang lugar. Pero kung magiging creative lamang ang mga tao, pwede nila itong pagkakitaan. Ibinahagi niya rin ang iba pang mga produkto na kanilang ginagawa gamit ang mga gulong ng sasakyan. Naniniwala siya na walang mahirap para sa mga taong may pangarap. Hindi siya nagkaroon ng sapat na edukasyon dahil sa kanilang kahirapan. Kaya noong nagkaroon na siya ng pera, pinilit niyang matuto, lalo na ng mga bagay tungkol sa negosyo. Sa kasalukuyan ay patuloy na namamayagpag ang produkto ni Malcolm, hindi lamang sa kanilang lugar kundi maging sa buong mundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kaya nating maabot ang ating mga pangarap basta patuloy lamang tayong magsisikap. Sabi nga nila, hindi hadlang ang kahirapan upang magtagumpay sa buhay. Isang bagay na pinatunayan ni Malcolm sa kwentong ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.